Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa lahat ng mga viewers natin sa atin pong YouTube channel, Attorney Ricky Tumutorgo. At saka po sa ating meta page, Attorney Ricky Tumutorgo. Ito pong aking Attorney Tumutorgo YouTube channel at meta page. Dito po, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Itong segment na ito, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo, ano po, marami kasi sa aking nagme-message, "Attorney, ano bang take mo dito?" Yun, tinatanong ako, ano bang take ko, anong masasabi ko? Kaya gumawa na ako ng ganitong segment para sa gayon. Ah, tulad ngayon, hmm, itong si Sara Diskaya, dati finger heart sign ba yung tawag doon? Ah, Ngayon hindi na. Ah, namamakyu na eh. Namakyu na si Diskaya. Middle finger na. Oh, bastos na. Oh, napiko na si Diskaya. Ah, sige, pag-usapan natin ang take ko diyan. Ito pa, si Attorney Torion, napiko na rin kay kay Montulfo. Oh, kasi sabi ni Montulfo nung isang araw, aarestuhan ni daw si Bato. Oh, may reaction diyan si Torion. At alamin nyo kung anong take ko diyan. O ito rin, si Attorney Jess Falses, ang daming kalaban ngayon kaliwat kanan. Si dating Comelec Commissioner Guanzon, pati si Kong Miao, si Barsaga gusto pang sumawsaw. Si Libaya naman, inaakusa siya na nasa payroll daw siya ni Risa Hontiveros. O yan, pag-usapan natin kung anong take ko diyan. Okay, dito muna tayo. Mga kabunyog, itong si Sara Diskaya, Hmm. makikita natin yung biglang pagbago ng mood ni Sara Diskaya. Doon sa pagdinig sa Kamara at sa Senado, yung mga saka sa ICI, yung mga pagdinig doon, parang pinoproject pa ni Sara Diskaya at saka nung asawa niyang si Curly Diskaya, pinoproject nila na um, relax pa rin sila. Pinapakita nila na kasi nga ang narrative, biktima lang sila. Hmm, hindi sila hindi sila nadamay lang sila sa mga kaso na 'yan, diyan sa anomalya sa flood control. Pero sila nagtatrabaho lang, nagninegosyo lang naman sila, hmm, nag-aano lang naman sila, nagsisikap na magnegosyo. O kung kumita man sila ay 'yan, swinerte sila. O yun yung kanilang narrative pero wala silang maling ginawa, wala silang krimen. Kaya para ipakita 'yan na wala silang kasalanan, parang sa kanila normal lang sila, relax sila, yung yung kanilang composure ay maintained 'yan. Gano'n yung kanilang yan yung kanilang optics. Yan yung gusto nilang ipakita sa publiko. Matagal ganyan sila, matagal ganyan. Parang sa kabila ng kanilang mga problemang kinakaharap, para sa kanila malalampasan nila ito, dahil hindi naman totoo ito. Kumbaga para sa kanila, biktima pa nga sila, nadamay lang. Yun yung gano'n yung narrative nila, eh. Kaya nga may mga heart sign pa ng niya, dati may mga pa-ganyan-ganyan pa, parang pa-cute pa ah, itong si Sara Diskaya. Pero ngayon hindi na. Naiba na mga kabunyog, mga kababayan. Pikon na, makita mo pikon na. At saka makikita mo naiyak na. Nawala na yung composure niya, yung pagiging cool, yung pagiging niya, parang relax, wala na. Kitang-kita mo sa kanya na siya, stress na, haggard looking. Sa katunayan, ah, nung isang araw nung siya, yung prinasis siya sa NBI, nung inanunsyo na lumabas na ang kanyang arrest warrant, tapos prinasis na siya doon, makikita mo yung kanyang yung pagbago ng kanyang mood. Iba na, hindi na siya relax. May na nga siya, may pagka-sarcastic na. Nakita niyo yung sabi niya,
ano, happy, happy, yes. Parang ganito, "Oh, matuwa na kayo, natuwa na kayo?" At saka talagang inaano niya, galit siya sa media. Oh, kasi siyempre kino-cover ng media yung, pangyayari. Sinisinyas pang sinisinyas pa yung media na lumapit. At nung ano siya, nung, ah, nung nilipat na siya papunta ng ano, punta ng Cebu sa Mactan, Lapu-Lapu City kasi dun talaga siya ikukulong. O pagpunta niya sa airport talagang balot na balot siya. Salamin lang makikita mo sa kanya, naka-hood siya, naka-hoodie. O ano, talagang hindi tulad nung dati na parang ano pa siya, wala parang pinapakita niyang hindi ako nahihiya kasi wala naman akong dapat ikahiya o gano'n yung dati niyang, pinapakita sa publiko. Pero nitong huli hindi na, nagtatago na siya, balot na at pikon na talaga siya, ano na siya, masama na ang loob niya. May mga media na gusto siyang kunin kahit ano, maiksing statement. Nag-ano na siya, nag-ano na, middle finger, nag-ano na siya, na-macue na. Oh, talagang kahit pagdating niya ng Lapu-Lapu City, hmm, ano na, nung nasa sasakyan siya, mga pasimple lang yung ginagawa niya. Pero malinaw na ang ginagawa niya ay ano, yung middle finger na sign, na bastos. Ibig sabihin niyan, bigla na ano na ngayon ni Sara Diskaya, na-realize niya na ano, seryoso na ito. Seryoso na ito. Oh. Dati kasi parang pinapakita niya sa mga hearing sa Senado, sa Kamara, relax lang sila. Tapos pinaniwala siguro siya nila Marcoleta na maglalagay ka sa state witness, huwag kang mag-alala. Oh, ah, maano ka, hindi naman tatagal yung kaso sa iyo na yan. Ano yan, malalagay ka sa state witness. Oh. At kahit hindi ka magbalik ng nakaw na yaman mo, malalagay ka sa state witness. Wala naman sa batas yan. O, sabi siguro ni Marcoleta. Kasi yun din ang pinapaliwanag ni Marcoleta. Wala sa batas. Wala sa requirement ng batas na kailangan mong magbalik ng nakaw na yaman. Wala yung mga restitution na yan. Eh kaya lang sa bandang huli, okay, makikipagmatigasan ka. Yung sinasabi ni Marcoleta, sino ba si Marcoleta? Opinion niya yun. Pero ang magpapatupad talaga ng ano, kung anong patakaran, yung administrasyon ngayon. Siguro kung administrasyon niya ni Duterte, oo, masusunod yung interpretation ni Marcoleta. Pero ngayon, Marcos na to eh. Ang ombudsman na si Boying Rimulya. Ang DOJ Secretary acting si ano, mga tao rin nila Rimulya. Kaya ano, o ngayon naranasan na yan ni ano, nakita na ngayon ni Sara Diskaya bago pa naman magpapasko. Oh, ilang araw na lang bago magpasko saka ano 'yan, nangyari sa kanya 'yan. Oh, ngayon naiisip niya yung kanyang mga anak. Sabi niya, "Kawawa ang mga anak ko." Oh, sabi ni Vico Soto diyan, ang sabi ni Vico Soto, "Dapat naisip mo 'yan. Dapat naisip mo 'yan nung panahong ginagawa mo pa lang 'tong mga krimen na 'to. Itong mga pagnanakaw na ito sa bayan, dapat naisip mo 'yan. Kung talagang concern ka sa mga anak mo, hindi mo sila dinamay dito." Sabi pa nga ni Vico Soto, ni Mayor Vico Soto, "Tinuruan mo pa nga ang mga anak niyo magnakaw." Oh, kasi yung mga itinayong kumpanya nakapangalan sa kanilang mga anak at yung mga anak nila na 18 years old na pataas, ginawa nilang, presidente, may-ari ng mga corporations, construction companies na tinayo nila. Anyway, ang malinaw dito talagang ano, biglang bago yung mood ni Diskaya, eh. At do'n pagdating niya do'n sa Lapu-Lapu City, yung kulungan niya do'n, para ka lang nasa boarding house. Oh, siguro may cashier pa siya do'n sa CR, kasama yung iba pang preso. Ang layo doon sa dating ano niya, rangya ng buhay, hmm. Ay dati ilan ba yung sasakyan niya, pinagmamalaki niya pa yon, mga luxury cars. O ngayon wala na yun. Ang kwarto niya, ang mga ano nila, ngayon wala na. O, wala na. Kaya ano, pikon nga talaga si Diskaya. Kaya 'pag may nagtatanong sa kanyang media, gusto siyang kunan ng pahayag kahit maiksi lang, nagpapasimpleng nagdi-dirty finger sign na si Diskaya.
O ito mga kabunyog, mga kababayan, itong si Attorney Israelito Torrio, napiko na dito kay Montulfo, nagbigay na ng kanyang reaksyon. Ha? Sabi ni Attorney Israelito Torrion, ngayon ko lang nalaman na spokesperson na pala ng ICC si Montulfo. yan yung yan yung patutsada ni Torrion kay Montulfo. Kasi nga itong si Montulfo nung isang araw, December 20 o December 20, nag-post itong si Montulfo na aarestuhin na daw ngayong araw. Ganun pa mismo ang pagkasabi ni Montulfo. Ngayong araw, ang tinutukoy niya, December 20. Yun ang post ni Montulfo. Wala man lang di umano. Hindi. Ang sabi niya, aarestuhin na ngayong araw si Senator Bato de la Rosa. Wala man lang na, totoo ba itong nahagap ko na hindi, wala. Wala. Sabi niya, may na daw, on the way na daw yung mga mag-aaresto. Ganun pa nga ang pagkakasabi ni Montulfo eh. On the way na. Gumagalaw na yung PNP. Aarestuhin na si Bato de la Rosa. Nung araw mismo na yun, December 20. At mayroon na daw kasing hawak na warrant mula sa ICC. Yun? Ako nga, inano ko rin yun. Naging topic ko rin yun. Pero sabi ko, saan kaya galing itong parang siguradong-sigurado si Montulfo? Kahit ako, doon, sabi ko, anyway, hintayin natin kung may mangyari nga ngayong maghapon. Yun yung Kaya sabi ko nga sa vlog ko niyan, parang siguradong sigurado si Montulfo. Wala man lang pag-aalangan na totoo kaya ito. Anyway, yon wala namang nangyari. Hindi nga naaresto si Bato. Pero si Torrion naglabas ng kanyang reaksyon. Sabi ni Attorney Israelito Torrion, ngayon ko lang nalaman. Ano ba yung eksakto? Sige, basahin natin. Ano ba yung eksaktong sinabi ni Attorney Israelito Torrion? Para tayo. Ayan. Ang sabi kasi ni Montulfo, arestuhin na si Senator Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw ayon pala sa kanyang information. O ngayon, ang reaksyon diyan ni tukoy na ng mga autoridad. Ito, arestuhin na si Senator Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw. Tukoy na ng mga autoridad kung saang lungga siya nagtatago. O yan, December 20 yan. Post ni Ramon Tulfo. O ngayon, ang reaksyon dyan ni Israelito Torrion, hindi ko alam na appointed na pala na spokesperson ng PNP si Sir Montulfo. We tried to confirm it from official sources. Hindi naman po totoo. Yun. Hindi, totoo naman. Kahit nga si Secretary of Interior and Local Government, Junvic Rimulya, ang sabi niya, wala pa naman. Kaya totoo namang wala pa. Hindi nga natin alam saan naman galing yung source ni ni Montulfo. Ngayon, ang sabi ni Junvic Rimulya, Secretary of Interior and Local Government, wala pa, sabi niya. Siya na daw mismo magsasabi wala pa. Kaya lang, ang sabi ni Isay LG Boying Junvic Rimulya, wala pa nga. Pero bakit takot na kasi? Wala naman dapat pang ikatakot, sabi niya. Yun nga naman. Bakit takot na kasi si Bato de la Rosa? Wala pa nga, nagtatago na eh. Kaya tuloy parang parang ang ginagawa na yun ni Montulfo, parang nang-aasar. Lalong tinatakot si Bato. Para sa kanya, sige nga, sabihin ko nga na aarestuhin na ngayong araw si Bato. Di lalong matatakot yun. At saka inamin naman ni Attorney Israelito Torrion. Sabi niya, sa mga kinakalat na yan ng mga balita na hindi naman totoo, naninervyos daw ang pamilya ni Bato. Naninervyos daw. Yan eh. Ang dapat kasi, wag nang magtago. Siyempre, maninervyos ang pamilya kasi nagtatago eh. Pero kung hindi siya magtatago, relax lang si Bato. Hintayin niyang lumabas yung arrest warrant. Pag lumabas ang arrest warrant, saka siya gumawa ng mga
hakbang niya. Oh. Ngayon kasi wala pa naman, eh. Wala pa, hindi pa ano, nagtatago na, sobra ng tago si Bato. Hmm. Eh, mukhang yun naman kasi ang advice ni Attorney Torion, eh. Sabi naman kasi ni Attorney Israelito Torion, sa pagkakataong ito, hindi na kami pwedeng mabigla. Sabi niya yan, eh. No, yung nangyari kasi kay Duterte, nabigla sila, eh. Hindi nila inaasahan yun. Akala nila, aarestuhin si Duterte sa Davao City. Kaya nga nung galing ng Hong Kong, si Duterte, marami pa yung entourage niya, maraming kasama. Ay, doon pala sa airport, pagbaba doon, hindi na papupurmahin. Wala na silang nagawa. So ayaw din ni Attorney Israelito Torion. Napanood ko yung paliwanag niya, eh. Kaya samantalang kung si Bato daw, dapat hindi na mangyari yun. Hindi na mangyari. Wala na hindi dapat masurpresa si Bato. Oh, ang problema naman, okay nga, hindi masusurpresa si Bato. Oh, kasi ngayon pa lang nagtatago na si Bato, nagpapasiguro na. Pero ang problema naman, gaano siya katagal magtatago niyan? Gaano siya katagal magtatago niyan? Wala pa naman yung warrant of arrest. Oh. Pagdating ng January niyan, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, magpa-file na ng ano ng Ethics Committee complaint kay Bato. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, kung wala daw magpa-file niyan, siya daw magpa-file. Oh, yan. Oh, nandiyan na, nag-warning na si Trillanes. Oh. Hindi raw yan pwede na ano, senador ka, hindi ka nagtatrabaho, tapos nagsisweldo ka. Dapat filean niya ng ethics complaint. Oh, yan yung malinaw na sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes. Kaya hintayin natin yan. Hmm? Okay? Oh. O mga kabunyog, mga kababayan, itong isa pang ano natin, itong ano, tungkol dito kay Attorney Jess Falses at kay Attorney Randy Libayan. Alam nyo, ito naman kasing si Randy Libayan, hindi naman to pinapakialaman ni Jess Falses, eh. Kaya lang ganyan naman yan si Libayan. Parang gustong makialam sa ano, sa lahat, eh. Lahat pinapakialaman. Oh, anyway, ang sabi kasi ni Libayan, sabi ni Libayan, inaakusa niya o ang aligasyon niya, itong si Attorney Jess Falses ay nasa payroll, nasa payroll ni Risa Hontiveros. Ganito ang eksaktong pagkakasabi. Kailan niya yan sinabi? Sinabi yan ni Libayan, December 16. Ito, sabi niya, meron akong confirmed information na nasa payroll siya. Si Attorney Jess Falses daw, ni Risa Hontiveros. O yun. Kumbaga, ngayon pa lang yan, December 16, di pa lang natatagalan. At ang pagkakasabi pa ni Attorney Libayan, confirmed niya yung source niya. Kumpirmado ng source niya. Reliable yung source niya. At kinumpirma talaga na ito daw si Jess Falses ay nasa payroll. Nasa payroll ni Risa Hontiveros. O ngayon, syempre, medyo nasaktan si ano dyan, si Attorney Jess Falses sa akusasyon na yan. Ang sabi niya ganito, ito yung sabi niya, December 18. Oh my, sabi niya, hindi ako informed. Dear Senate President Tito Soto and Senate Secretariat, I authorize you to release any payroll detail of Senator Risa Hontiveros insofar as it pertains to my name, if any. O yan. Kumbaga, ang hamon ni Attorney Jess Falses, okay, kung totoo yung sinasabi ni Attorney Libayan, ino-authorize niya daw ang Senate Secretariat, ang Senado, ilabas 'yon. Ipakita kung sino man ang mag-request no'n. Hmm? Basta kung totoo 'yan na mayroon nga siya, nasa payroll nga siya ni Senadora Risa Hontiveros, o ilabas 'yan. At ino-authorize niya kung sino man ang gustong mag-access niyan sa Senado. Oh, kumbaga para patunayan talaga na hindi siya nasa payroll, kung sino man ang gustong mag-access niyan, kahit media 'yan, o sige access niyo, ino-authorize ko, kung mayroon. Kung mayroon. Eh, kasi ano naman 'yan, eh,
Si Jess Palsis kasi, malapit nga ito kay Risa Hontiveros. Ang hindi natin alam, bakit mayroon na bang mayroon bang kandidatong napipisil si Libayan na susuportahan niya at parang sinisiraan niya si Jess Palses, ano? Ah, saan ba? Sara ba? Sara si Libayan? Hmm? Ah, ano 'to, si Jess Palses kasi, ano naman 'yan, vocal naman 'yan ng kanyang mga pananaw um, ano siya, actually mga kagrupo 'yan ni Kristan, ni Richard Hidaria, ni Christian Isguera, yun dun siya yung mga pananaw niya sa mga issues, dun siya. Kaya malapit talaga 'yan kila Risa Hontiveros. Ewan ko lang kung susuportahan niya si Risa kung tumakbong presidente sa 2028. Hindi naman kami nag-uusap niyan ni Attorney Jess Falses. Pero kakamping 'yan. Alam ko Lenny 'yan noong 2022. Um, pero ngayong 2028, hindi ko alam kung anong ano niya. Malamang nga Risa Hontiveros 'yan. Pero kung nakalagay siya sa payroll ni Risa, hindi ko rin alam. Hindi natin alam. Hmm. Saka ano naman hmm, ah, hindi naman yata kailangan ni Attorney Jess Falsis 'yun. Hindi naman bayaran na si Jess Falsis. Hindi naman siya bayaran, ah. At saka, um, kaya niya naman, abogado siya, nagpa-practice naman siya ng profession niya, oh. Hindi niya naman kailangang malagay sa payroll ni Risa Hontiveros. At saka, ewan ko lang, si Risa Hontiveros ba, si Senadora Risa, nagme-maintain ng mga tao sa kanyang payroll. Oh, nagme-maintain ng payroll ng mga bibigyan niya ng ganyan. Eh, kapos-kapos nga, ang alam ko, kapos-kapos nga ang budget ng opisina niya sa dami rin ng humihingi ng tulong sa kanya. Oh, mas priority niya pa yata ibigay sa mga tao yung tulong, hindi mag-maintain ng mga payroll-payroll na yan. Kasi pag sinabi mong naka-payroll, yung mga tulad ni Jess Falses na may social media influencer, ilalagay mo sa payroll. Unang-una, hindi naman kailangan si Attorney Jess Falses bayaran o ilagay sa payroll para lang magbigay siya ng mga opinyon na pabor kay Risa Hontiveros. Hindi kailangan 'yun. Kasi 'yun mismo yung kanyang paniniwala. Hmm? Hindi niya kailangan 'yun, na bayaran siya para lang ang ilalagay ka sa payroll kung para ang mga sasabihin mo ay pabor kay Risa, o sige ilalagay ka sa payroll. Pero sa pagkatao ni Attorney Jess Falses, hindi niya naman kailangan para ba saka kay Senadora Risa. Sa tingin ba ni Senadora Risa para si Jess Falses ay maging positive ang mga comments sa kanya, babayaran niya ito, ilalagay niya sa payroll? Hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan 'yun. Ang mga views ni Attorney Jess Falses, kung pabor man ito, positive kay Senadora Risa, kung paniniwala niya 'yon, hindi dahil binabayaran siya. Hindi kailangan siyang bayaran o ilagay sa payroll para gano'n ang gawin niya o sabihin. Ah, ano 'yon, hindi, ano 'to, hindi kami magkakilala ni Attorney Jess Falses, hindi kami nag-uusap niyan. Pero sa pagkakakilala ko ng kanyang mga posts, ng kanyang mga views, ano 'yan, itong si Attorney Libayan, saan niya naman kaya kinuha 'yun? Sige nga, ipakita niya rin yung source niya. Kasi hinamon din siya ni Attorney Jess Falses. O kung totoo yung sinasabi mo, o sige, ino-authorize ko sino man, kasama na siguro si Attorney Libayan, kunin sa Senado, i-access 'yun kung totoo man 'yun. Kaya, hinahamon nga ni Attorney Jess Falses na patunayan na totoo nga ang akusasyon sa kanya. Hmm. Anyway, abangan natin anong mangyayari diyan sa na 'yan, sa aligasyon na 'yan ni Attorney Jess Falses ay ni Attorney Libayan kay Attorney Jess Falses. Marami kasing kalaban ngayon si Attorney Jess Falses, eh. Si dating COMELEC Commissioner Guanzon, sumawsaw pa si Barsaga. Anyway, okay mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.